Ngayong araw mga kuys, magluluto naman tayo ngayon ng sobrang basic at sobrang dali na ube halaya na pinakamasarap sa buong mundo. Salamat nga pala Lola Oyi sa pagbigay mo sa amin ng ube, kaya ito gagawin natin na pinakamasarap na ube halaya. Sa una, naglagay tayo dito ng gata. Yung iba hindi naglalagay ng gata, tayo maglalagay tayo niya para mas masarap yung ube halaya natin. Tapos tingnan yung kulay mga kuys, ang ganda ng ube na binigay ni Lola Oyi. Yung iba kasing ube, pag binalatan mo siya, yung nasa loob niya, para siyang ang kulay niya gabi. Mga kuys, may mga konting puti-puti, pero mas marami talaga yung kulay na violet talaga. Ang ganda mga kuys, walang kadaya-daya. Hindi mo siya kailangang lagyan ng mga food coloring pa kasi violet na talaga yung kulay niya. Mga kuys, tapos maglalagay tayo dito ng konting asin. Napaka-importante mga kuys pag maglalagay tayo ng konting asin kasi para mabalance yung tamis niya mamaya, kasi medyo maglalagay tayo ng mga matamis dito. So maganda pagka ganyan mga luto ang gagawin niyo, maglalagay lang konti lang naman, konting asin lang. Tapos mga kuys, maglalagay tayo dito ng sariwang gatas kasi medyo natuyot na yung gata na nilagay natin, baka magdigitan na tong ubi natin sa mismong kawali natin, kaya maglalagay tayo nun. Tapos maglalagay tayo dito ng ubi flavor na condensed, bali dalawa ilalagay natin dyan mga kuys. Yan mga kuys ha, medyo matamis na agad dyan. Pero tong ubi natin, hindi na tayo maglalagay ng asukal dito mga kuys, puro condensed lang yung maggagamitin nating pangtamis dito kasi sobra naman pag maglalagay pa tayo dito ng asukal. Kasi ito maglalagay tayo dito ng Alaska na condensed. Yan mga kuys, talaga tinan nyo naman mga kuys, ang tamis na agad yan, di ba? Kaya dapat di na natin lagyan ng asukal yan kasi saktong tamis na yan, baka naman magka-diabetes na tayo yan. Tapos dito maglalagay tayo ng evap dito. Baling lalagyan natin evap dito ay dalawa mga kuys. Talagang gagawin natin dito, pagsasabawin muna natin to mga kuys kasi talagang ang gusto natin dito maluto ng maayos yung pinaka-ube. Pero yung una, nilaga muna natin, tapos bago natin ginadgad yun, tapos yan mga kuys, lulutuin natin to ng medyo matagal talaga. Kasi kung gusto mo talagang masarap na masarap tong ube, lulutuin mo talaga ng matagal to mga kuys. Talagang mapapalabang ka sa halo dito yan. Tapos kailangan halo ka lang ng halo dito kasi pag hindi mo inalo to, didikit yan. Yan mga kuys, nakita nyo ha, medyo lumalakit-lakit na siya dyan. Hindi pa pwede yan mga kuys. Ang gusto nating texture dyan, yung talagang medyo mapapalaban ka na talaga sa paghahalo. May ang katulad nyo mga kuys, dalawang kamay na ginagamit. Nakita nyo naman no? Pero hindi pa rin pwede yan mga kuys. Konti pa. Yan, nakita nyo yung bagsak ko. Medyo mabilis pa siyang bumagsak. Dapat ang bagsak niya yung parang ganito. Yan o. Yan. Pagka ganyan na mga kuys, ibig sabihin yung goods na yan. Tapos sa uli mga kuys, maglalagay tayo ng dalawang butter dito na kalahati. Ang purpose mga kuys, kaya sa huli natin nilalagay yan para mas makakatulong dun sa kulay, parang kikintab yung ating ube. Tapos, mas ma-creamy siya mga kuys pag sa huli natin lalagay yung butter. Tapos nakita nyo, kinamay naman natin ng dirty hands natin yan mga kuys. Pero malinis naman yung kamay natin. Talagang may mga nainggit lang minsan. Nakala mo naman sila kakain. Ayaw nila ako nagkakamay. Di ba? Kanya-kanya lang mga kuys. Mag-uugas naman tayo. Pambira naman kayo. Tapos sunod, maglalagay tayo ng cheese dyan. Bibilisan natin ang gagamitin natin dirty hands na naman natin dyan mga kuys. Halo lang tayo ng halo dyan mga kuys. Yung cheese na ginamit ko dyan mga kuys, yung ordinary lang din yan. Mga nabibili sa tindahan yan, bahala na kayo. Pero pwede rin naman quick melt kung anong gusto nyo mga kuys. Yan mga kuys ha, nakaluto tayo ng sobrang basic at sobrang dali na ube halaya na pinakamasarap sa buong earth. Salamat mga kuys, tara kain tayo.